kapuso, daloy naman po tayo ng trapiko sa mga oras na ito. Kahabaan po tayo ng EDSA dito sa may area po ng monumento, no? Makikita, or monumento ng EDSA. Makikita natin sa mga oras na ito, mga kapuso. Napakaganda po ng magkabilang lane. Itong pong nakikita nyo ay patungo po ng Kunong Cubao area at yung kanang bahagi na medyo natatakpan itong ating MRT railroad ay maayos pa naman at wala pa ng problema po yung kanan patungo ng Makati area. May coding na tayo ngayong araw. Hindi na po holiday, mga plaka nagtatapos sa numbers 3 and 4, mga kapuso. At yan muna ang aking update mula dito. Balik sa iyo, Rhea. Alright, maraming salamat. Love and Ver. Sa unang araw ng Mayo, bumagsak po ang ulan sa ilang lugar sa bansa kabilang na Metro Manila. Pero paliwanag ng Pag-asa, hindi raw ibig sabihin nitong tapos na ang tag-init. Narito ang report. Dahil ilang araw na rin nating nararanasan ang matinding init ng panahon, ang ilan nating kababayan laging nakahanda ang payong bilang panangga sa araw. Pero kahapon, imbes na gamitin ito para maibsan ang init, ginamit ito bilang panangga sa ulan. Ikinatuwa ng ilang taga Metro Manila ang sorpresang ulan. Ang ilang bata, sinamantala ang buhos ng ulan sa unang araw ng Mayo at mismong mga magulang pa raw nila ang nagsabing maligo sila sa ulan. Paniwala kasi ng ilan, may benepisyong dala sa mga bata ang pagligo sa unang ulan ng buwan ng Mayo o mas kilala sa tawag na Agua de Mayo. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Metro Manila ay isolated rain showers lamang at di ibig sabihin na tapos na ang panahon ng tag-init. Prelude to para sa tinatawag nating onset ng rainy season. So, medyo inaasahan natin na yung maximum temperature during May mas mababa compared to April dahil sa mga rain showers at thunderstorms. Maging ang Sorsogon, pansamantalang napawi ang init matapos makaranas ng malakas na pagulan. 4 na bayan sa Quezon ang inulan. Ilang residente naman ng Zamboanga City nakaranas ng flash flood. Nagulat daw ang mga residente, lalo pat magdamaga namang hindi umulan roon. Nagmula daw sa taas ng bundok ang ulan, dahilan kaya umapaw ang ilog ng Manikahan at nagdulot ng pagbaha. Sa Marcos, Ilocos Norte, 8 magsasaka ang tinamaan ng kidlat. Dead on arrival sa ospital ang isa sa kanila matapos masunog ang katawan. Nagpupulong lamang daw sa kubo ang mga biktima nang bigla na lamang tamaan ng kidlat ang kanilang kinatatayuan. Ang Benguet at Mountain Province naman nakaranas ng pagulan ng yelo o hailstorm. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting. Hindi lang daw aircon o electric fan ang solusyon para maibsan ang matinding init na ating naranasan. Ang simpleng paglagay ng mga halaman at tamang pagpili ng kulay at materyales sa bahay ay makakatulong din umano para maging presko ang ating pakiramdam. Narito ang report ni Cara David. Bumuhos man ang ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, di ibig sabihin nito ligtas na tayo sa init ng panahon. Ayon sa Pag-asa, mananatiling mainit at maalinsangan ng mga susunod na araw, kaya naman pati electric fan tiyak susuko sa init ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit naisipan ni Rodolfo Biescas na mag-imbento ng kakaibang electric fan. Nakapatong kasi ito sa isang cooler na punong-puno ng yelo. Bali, yung lamig po dito, hinigupin ng itong centrifugal fan, yung fan na yan. Na electric fan. Oo. Tapos pag hinigup niya, lalabas yung hangin, mas malamig kaysa electric fan. Hindi sing lamig ng aircon pero mas malamig ng kaunti sa electric fan dahil mas malamig na hangin ang pinaiikot nito. Pero hindi lang naman aircon at electric fan ang solusyon sa mainit na panahon. Ayon sa isang interior designer, maraming paraan para bawasan ang init sa inyong bahay. Kasi kahit saan ka sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, wala ang takas sa init. So siguro, ano yung pwede makabawas sa init? Meron kami sa architecture tinatawag passive cooling. Ibig sabihin parang yung pinaka minimal na paggamit ng artificial means to cool space. Yun. Ang init o lamig ng isang bahay ay depende raw sa posisyon nito, sa kulay at materyales na ginamit dito.
Huwag ipwesto sa kanlurang bahagi ang mga silid tulugan. Dito kasi pinakamainit ang sikat ng araw kapag tanghali hanggang hapon. Gumamit ng puti at iba pang light-colored paints sa mga dingding at lalo na sa kisame. Iwasang gumamit ng incandescent light bulbs at compact fluorescent light o CFL lights. Kung pwedeng magpalit sa LED lights, mas mainam. Hindi kasi ito naglalabas ng init at tipid pa sa kuryente. Maglagay ng blinds o kortina sa mga bintana para hindi makapasok sa loob ang sinag ng araw. Buksan ang pinto at bintana para pumasok ang hangin. Kung bibili naman ng electric fan, mas nakakalamig daw ang ceiling fan. Sa aircon naman, siguraduhing akma ito sa laki ng kwarto at laging panatilihing malinis ang filter nito. Pero marahil ang nakakaligtaan ng marami ay ang kahalagahan ng kalikasan. Natural air conditioning ang mga puno at halaman. Malaki yung connection ng ng pagiging environmental, yung green, dun sa passively cool rin ng bahay. Minsan ang solusyon, wala sa laki ng aircon o dami ng electric fan, kundi nasa tamang pagpaplano at pagpapahalaga sa ating kapaligiran. Para sa unang balita, Cara David reporting. Sobrang init ng panahon ang itinuturong dahilan sa pagkakadiskaril ng isang tren sa Barangay Kupang sa Muntinlupa City kahapon. Ayon sa pamunuan ng Philippine National Railways, lumuwag ang bakal ng riles dahil sa matinding init. Ang resulta, 2 gulong ng tren ang lumihis sa riles. Mabuti na lang daw napansin ito ng mga residente kaya agad na ihinto ng driver ang tren. Kung hindi, mas malala pa raw sanang disgrasya ang posibleng kinahantungan nito. Ilang miyembro ng NGO arestado sa Caloocan matapos magsagawa ng operasyon na walang kasamang polis. Mahigit 100 lechong baboy